Yo! What's up mga kadungwaray? And kumusta po kayong lahat? So yan ang mga kawaray dahil nakalabas na naman tayo. So siyempre may schedule na naman tayo niyan. Meron na naman tayong gagawin dito sa labas. Ngayon mga kawaray, bibintahan tayo ng bigas itong kasama nating hapon na palagi nating kasama kapag nagbablog tayo or lumalabas tayo. Kung nakita nyo sa una kong video mga kawaray is pagiling tayo ng ating bigas. Sa totoo lang mga kawaray, itong bigas na to is nagiling na po ito. Pero nga lang, hindi pa siya masyadong malinis. Kaya ang gagawin po namin is papakiskisan po namin siya para maging pumuti po ang kanyang bigas. So yun nga mga kawaray, dahil magpapagiling nga tayo, bago tayo pumunta doon sa papagilingan natin, kailangan muna natin bumili ng malaking paglalagyan ng ating bigas. Although pwede naman talaga gamitin yung sako na pinaglagyan, sabi kasi ng hapon na mas maganda daw itong malaki na paglalagyan ng bigas for 30 kilos. Kaya dumaan muna kami dito sa Kains. Ito po yung bilihan po dito ng mga supply para sa mga gamit sa bahay, kung ano-ano lang po ang pwedeng bilhin nyo dito. Kaya ito lang po ang pinakamalapit na pwedeng lagyan ng palay or bigas. For 26 kilos po siya, so okay lang yan kasi meron pa naman kaming paglalagyan sa bahay, kaya ito lang muna ang nabili namin. Bali dalawa po yung nabili namin, isa sa akin at saka kay Anthony. Kasi sabi daw ng hapon is mas maganda talaga na ma-transfer daw po yung bigas sa ganitong lagayan after na mapagiling, kasi nga daw siyempre pag nagiling, 'di ba, sobrang init. Di ba kapag mainit, nagkakaroon ng moist sa loob, so siyempre magkakaroon na siya ng amag or sira na yung bigas. Mas maganda daw talaga na mailipat dito sa malaking lagayan. Pwede naman sa sarili niyang sako, basta lagi lang nakabukas. Siguro mga 2 hours siguro nakabukas siya para kumalma or lumamig yung bigas. Kahit na may napili na kaming dalawa, itong hapon na to, gusto pa nang maghanap ng iba kasi baka daw mayroon pang medyo maganda-ganda. Kaya pagdating namin dyan, parang mga trash can naman yung mga lagayan. Kaya so, yun, nakapag-decide kami na okay nang ganito, pwede na to. At saka ganito naman din daw ang ginagamit niya sa bahay niya. At saka kay Anthony, ganun din ang ginagamit niya dati. At saka pwede mo rin siyang iuwi. Like ilagay mo sa balikbayan box, tapos lagyan mo na siya ng kung ano-ano lang na pwede mong ilagay, damit or mga chocolate, kahit punuin mo yan chocolate, marami kang mailalagay dyan mga kawaray. So yun nga, habang papunta kami doon sa cashier, dumaan kami dito na mga bintahan ng mga kawali. Napakaganda itong mga kawali dito mga kawaray. Medyo may kamahalan lang siya pero magaganda talaga to. Hindi talaga to dumidikit kahit na pagprituhan mo na, like itlog. Yan, napakadaling lutuin dyan. I-slide lang ang itlog dyan. At saka yung kasama naming hapon, sabi niya dito daw talaga siya bumibili ng mga ganitong kawali. Kasi napakaganda daw yung mga kawali dito kahit na medyo may kamahalan. So yun, habang nagtingin-tingin tayo dun sa mga kawali, dumaretso na tayo dito sa cashier upang bayaran itong ating nabili na lagayan ng ating bigas. So yun, salamat sa ating taga-video ngayon, si paring Anthony. Salamat sa ikaw muna naghawak ng ating cellphone. Tayo muna ang bida ngayon. Thank you! At hindi pa nga napigilan, may pasayaw-sayaw pa talaga. Grabe, kahit nasa harap pa ng cashier, may pasayaw-sayaw pa. Akala namin mga kawaray, dadiretso na kami doon sa papakiskisan namin o yung papagilingan ng bigas. Sabi tong hapon, dumaan daw muna kami dito sa Tongkatsu. Kasi hindi pa daw kami nag-almusal at saka hindi pa daw nagtanghalian, kaya isasama na lang yung almusal at saka yung tanghalian. Alam nyo mga kawaray, itong hapon na to, ganun talaga tong ugali talaga nito. Kapag lumalabas tayo, lagi talaga tong may pagkain. Halata naman sa katawan niya, di ba? At saka ganyan talaga yan siya mga kawaray, kapag lalo na pagka binibigyan mo siya ng mga umiyagi o yung mga pampasalubong galing sa Pilipinas. Hindi niya talaga yung ugali na wala siyang igaganti. Mayroon talaga yan siyang ibibigay at bibigay sa inyo. Kaya kung mayroon man kayong mga kaibigan na ganitong mga hapon mga kawaray, pahalagahan nyo na po mga kawaray. Pero mag-ingat din kayo kasi
mayroon mga hapon na ganyan, palabigay, pero kailangan din yung gumanti or magbigay. Kahit mga maliit na bagay, kailangan din yung magbigay. Kasi may mga hapon talaga na, kumbaga nagkikwenta ba kung ano yung mga ibinigay niya. So, kailangan magganti rin kayo or magbigay din kayo kahit papano, kahit maliliit lang na bagay. Masaya na po yan sila. Hindi naman talaga usually ang mga hapon sinasabi nilang matapang. Parang tayo lang din mga kawaray, mga Pinoy, mayroong matapang, mayroong din mabait. Pero karamihan talaga mabait mga kawaray. Kaya kapag mayroon kayo mga hapon na kaibigan na parang ganito, palagahan nyo na po mga kawaray. Kailangan din yun talaga na kaibiganin. Kasi masaya po sila mga kawaray na mayroon sila nakakausap. Like sa atin, kahit hindi tayo nila kaparihan ng lahi, masaya po sila pag palagi natin silang kinakausap. As advantage din sa atin mga kawaray, lalong-lalo na yung Nihongo. Kasi mas lalo tayo matututo kapag kahapon po yung lagi nating kausap. Mas may enhance pa po yung ating Nihongo at saka kung mahilig ka talaga makipag-usap, lalo ka pang gagaling sa inyong Japanese na pagsasalita. Uy, bakit napunta tayo dito sa Japanese na story? Ang content naman natin, para dito sa pagkiskis ng ating palay. Ay, nako naman dong waray. Ubos mo na yung oras sa kakakwento mo ng hapon-hapon na yan. Paano na lang yung mga gustong matuto dito sa Japan kung paano magpagiling or magpakiskis ng palay? Ay, nako dong waray naman talaga. Ay. Pero mga kawaray talaga, seryoso, napakadali lang talaga magpagiling dito sa Japan mga kawaray. Tingnan nyo na lang yung may mga process naman kung paano magpagiling. At saka mayroong nakalagay kung magkano po at saka ilang kilo po ang ipapakiskis nyo na palay. Nakadepende po sa kilo ang babayaran nyo mga kawaray. Kung halimbawa 30 kilos, sang byakuen po ang babayaran nyo. So, yun mga kawaray, maraming salamat po and comment lang po kayo mga kawaray kung mayroon po kayong mga itatanong, sasagutin po natin kung kayang-kaya po natin sagutin. So, yun, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat mga kawaray.